Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Erica Macy Yabut, nagmula sa 11 Honesty. At ang topic namin ay iba't ibang pananaw ng mga mag-aaral sa epekto ng vote buying. Ano ang iyong pananaw mo sa issue ng vote buying? Nasa butante pa rin yung decision. Like, tomorrow, binigyan ka ng pera, sobre, ganyan. Parang nasa sa atin pa rin kung sino yung pipiliin natin. So, pero negative pa rin siya, of course. Like, parang yung mga officials ngayon, parang pinapakita nila na di sila genuine sa intention nila. Yung parang kailangan pa nilang magbayad para lang manalo sila. Ano pong pangalan nyo at ano pong course nyo? Ako si Estelle Juliet Santos and BSA student ako. Unang katanungan po, ano ang iyong pananaw mula sa issue ng vote buying? Sa tingin ko, malaki yung epekto niya sa pagpili ng mga botante. Kasi merong iba na madaling ma-persuade kapag may pera na involved. So, yun, feeling ko kailangan talaga na siyang mabawasan or ma-eliminate if possible. Ano ang iyong pananaw sa issue ng vote buying? Ayun, pananaw ko para sa issue ng vote buying is malaking epekto siya para sa society natin kasi pwede siya maka-apekto sa kung sino man yung maging leader natin sa kasalukuyan, di ba? Kaya kailangan alamin natin na mabuti kung sino talaga yung karapat-dapat at kung sino talaga yung gusto nating iboto kasi malaking epekto siya sa community, sa society kung paano siya makaka-apekto kasi nga sila yung magli-lead ng society natin or ng community natin. Magandang araw po. Ano po ang iyong pangalan? Clean Velez, ng STEM 12 Humility. First question, ano ang iyong pananaw sa issue ng vote buying? Vote buying, ito yung pagbibigay ng pera sa mga tao, di ba? Para botohin kanila. Ito yung unfair to kasi syempre magbibigay ka ng pera para lamang ikaw yung iboto nila kahit hindi ikaw yung karapat-dapat. Ayun. Ano po yung pangalan niyo at grade and section? Benedict Lovino from 12 Humility. Ito po yung unang katanungan. Ano ang iyong pananaw mo sa issue ng vote buying? Para sa akin, yung vote buying, nagiging paraan siya ng mga politician para makuha yung mga boto ng mga mamamayan na kahit hindi naman sa kanila talaga boto, makukuha nila dahil sa mga pera. Since yung pera, nagiging way nila siya para mang-bribe. Ano pong pangalan nyo? Hi, my name is Ruth Evelyn Macalinaw po. Ano pong strand nyo? ABM. May katanungan lang po ako. Ano ang iyong pananaw mo sa issue ng vote buying? Para sa akin, yung vote buying, dapat hindi pinahihintulutan ng gobyerno natin or ng kahit sino since hindi siya makatarungan sa bawat isang botante or mga kandidato. Ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Siguro, parang manonormalize nila yung pagbo-vote buying tuwing election na nagiging sanhi ng pandaraya sa parang dinadayo mo na rin yung sarili mo at saka yung bayan mo. Ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Possible effect na. Since diba mabibigyan ka ng pera, parang nabibili rin yung pagkatao mo. Kasi hindi ka bumoboto ng nakaayon sa kung sinong gusto mo iboto, kung sino sa tingin mo yung fit sa position. Bumoboto ka kasi binigyan ka ng pera. Parang Yung pangalawang katanungan naman po, ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Actually, it depends sa voter or sa person kasi merong iba na may pananindigan talaga kung ano din yung sa tingin nilang tama. Pero merong iba na kapag may pera nang involved, mas madali silang maiba yung pananaw nila. So, next question po is, ano sa tingin mo ang posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Ayun nga, posibleng epekto ng vote buying sa mga botante is pwedeng tumagilid kung sino man yung gusto nila, pwedeng magiba kung sino man yung gusto nilang iboto dahil nga sa pambibili ng kanilang boto. Dahil doon, pwedeng yung hindi karapat-dapat na maging leader, siya yung maluluklok. Kaya malaking epekto siya para sa atin.
Pangalawang tanong po, ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Dahil nga meron silang binibigay na pera, yung tao, imbis na iboto niya yung karapat-dapat, nagiging bias siya. Dahil nakapag-benefit siya, gano'n. Tapos, syempre, dahil yun nga, nag-benefit siya, tapos boboto niya yung hindi karapat-dapat, yung magiging uupo nun, hindi maganda yung pagkapatakbo. Tapos, kaya tayo bumabagsak. Pangalawang tanong po, ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng vote buying sa mga botante? Kadalasan, nababribe yung mga tao, mga botante, ng mga perang nabibigay sa kanila. Pero sa tingin ko ngayon, yung mga tao, naging matalino na sila. Makikita nyo naman sa naging election natin na kahit na masasabi natin tumanggap sila ng pera, tinanggap nila yung pera, pero binoto pa rin nila kung ano yung tama. Huling tanong po, ano-ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang vote buying? For me, mahirap siyang maiwasan eh. Parang hindi natin siya maiiwasan kasi yung pera, mapapaikot niya yung mundo. So, para sa akin, ang magiging way na lang natin para malesen yon is bumoto tayo ng mga politicians na hindi nila kailangan ng ganong kalaking makinarya tsaka mga pera para lang manalo. Yung plataforma, tumingin tayo sa mga plataforma nila. Thank you po. Thank you. Pangatlong tanong po, ano-ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang vote buying? Dapat maging patas tayo. Dapat isipin natin yung magiging consequence ng mga gagawin natin. Tsaka dapat maging mulat yung mga tao, hindi magmukhang pera. Ayun. Thank you po. Yung last naman po na katanungan, ano-ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang vote buying? For me, mahirap siyang maiwasan since nakadepende talaga siya sa politician tsaka sa mga voters. Pero sa perspective ko as a voter, siguro maiwasan siya if wag na lang tanggapin para Pero if meron talaga mga politician na mapilit or hindi talaga maiiwasan, tanggapin na lang tapos iboto na lang yung tamang sa tingin natin na politician. Thank you po. Ano-anong maaaring gawin upang maiwasan ang vote buying? Siguro, mas bigyan pansin ng gobyerno yung bawat patakaran tuwing eleksyon. Parang mas higpitan pa nila yung sa mga kandidato, yung mga watcher, gano'n. Mas higpitan pa nila yung mga rules tuwing eleksyon para maiwasan yung vote buying. Thank you. So, yung last question po natin is, ano-ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang isang vote buying? Ayun nga, kailangan alamin natin kung sino talaga yung karapat-dapat at kung sino talagang gusto nating iboto. Kailangan malamin natin kung ano yung mga gusto nilang maging proyekto, ano yung mga plataforma nila, para alam natin kung karapat-dapat nga ba sila.